Sentro ngayon ng puna si Senate President Cheese Escudero mula sa ilang mambabatas. Ito'y dahil sa pagkaantala ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na pinagdududahan ng ilang kongresista kung ito ba ay bunga ng takot o proteksyon mula sa Senado. Pero ayon kay VP Sara, hindi siya naniniwalang natatakot o pinoprotektahan siya ni Escudero. Sa halip, may nakikita umano siyang mga procedural lapses sa proseso. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. So, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Tungkol naman sa posibilidad na maitawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings, sinabi ng Vice Presidente na isa rin ito sa kanilang kinu-question. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep, yung lawyers ko na lang magsalita ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment. Pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa Hunyo 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing laban kay VP Sara. Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte, pero sa gitna nito, nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo. Mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Hague, Netherlands. Kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin, kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The Hague, agad nagtungo si Senadora Amy upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi niya sa mga Duterte supporters na tutol sa madalas na pagsasama nila ni Amy Marcos. Oo, hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Bagamat nauunawaan ni VP Sara ang sentimento ng ilan, nilinaw niyang hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng prinsipyo at pagkakaibigan. Binanggit niya ang Senate hearing na pinangunahan ni Marcos kung saan umano'y nabunyag ang sabuatan sa likod ng di umano'y iligal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hitin siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have a friend in the office of the Vice President.
Bukod sa legal na tulong, may personal na dahilan rin si VP Sara kung bakit pinili niyang makasama si Senadora Amy. Siyempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasundo ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senadora Amy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bayan, kaya't naiintindihan niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya naroon para magdrama, kundi para humanap ng solusyon. Aniya, hindi siya maghihintay ng 39 na taon para lamang magkamali muli. Git niya, may isang Marcos na natuto sa kasaysayan. Sa huli, tiniyak ni Senator Amy Marcos na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Bato, hindi ito opisyal na resolusyon kundi isang working draft. Isinulat umano ito upang ihayag ang kanyang panindigan sa issue na hindi na dapat ituloy ang impeachment trial dahil kapos na sa panahon ang 19th Congress. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Yung mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang salubin ko. Bagamat hindi pa niya ito isinusumite, posibleng ihain ito sa susunod na linggo, depende sa magiging input ng ibang mambabatas. Kung hindi ngayon, baka next week. Kung natapos na yung mga kuwan nila, mga ini-input nila ng mga magagandang laman, whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Pero gate ni Senate President Chis Escudero, wala pang opisyal na resolusyon sa Senado na naglalayong ibasura ang impeachment case. Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper. Maging sina Senador Joel Villanueva, JV Ejercito, Cynthia Villar at Bongo ay nagsabing hindi sila pamilyar sa anumang resolusyon na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara. Samantala si Senador Amy Marcos naman ay nagsabing may nakita siyang iba't ibang draft resolution na layong humanap ng legal na solusyon. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw sa saligang batas na dapat sundan ng paglilitis ang impeachment. Pero kung wala namang kahihinatnan anya, dapat itong pag-isipang mabuti ng Senado. Tama din yung sinabi ni Senate President Escudero na 19 to. The 20th, pwedeng magbotohan din. At sabihin, mali yun. We should have the trial. Pebrero 5 ng pagtibayin ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang itinakdang basahin sa Senado ang Articles of Impeachment sa Hunyo 11 matapos itong mausog mula sa Hunyo 2. Mula sa 2 ng Hunyo upang bigyan daan ang legislative agenda ng administrasyon. Mainit pa rin ang usapin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, halata raw na may mas malalim na motibo sa likod ng issue. Gate niya, ginagamit lang ang kontrobersya para sirain ang reputasyon ng pangalawang Pangulo. At yun ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yun ang ginamit nila. Na wala namang basis. Kaya nga sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, wala na. Dismiss ka agad yan. Ayon kay Panelo, para lang magbukang totoo at may suporta ang impeachment complaint, may mga taong pinangakuan at binayaran umano para lumagda dito. Matatandaan na mahigit 200 mambabatas ang lumagda at bumoto para sa impeachment complaint laban kay VP Sara noong Pebrero 7 ngayong taon.
Dagdag pa ni Panelo, ang tunay raw na target ng mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay ang 2028 national elections. Naniniwala siyang si VP Sara ang pinakamalaking banta sa mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo kaya ngayon pa lang sinasabotahin na ang bise. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguloan at kailangan i-eliminate mo. Dagdag pa niya, malaki rin ang ambag ng pangalan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling mahal ng taong bayan. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Kung ipapapatuloy pa ng administrasyon ni Marcos Jr. ang ganitong taktika at laro sa politika, posibleng humantong pa ito sa pagbagsak ng gobyerno. Kaya pinalalakas nila ang imahin at reputasyon ng masama dahil sa kanilang ginagawa. Good luck to this government because what it is doing is the start of its fall.